Okay, papasok tayo. Update lang dun sa preno. Medyo lumambot na siya ulit. Ang ginawa ko, tinanggal ko mismo yung caliper. Tanggalin ko sana yung brake pads para ma-adjust ko yung yung piston nung para matulak ko. Kaso hindi star yung tornilyo nung brake pads. Wala akong ganun. Hindi naman ako tinanggal ko yung dalawang tornilyo nung caliper mismo. Tapos binaklas ko na lang. Tapos yun yung ko, binuka ko, pinasok ko yung piston. Tapos pinindot ko yung preno para para lumabas ulit yung piston. Tapos in-sprayan ko lang ng brake cleaner. Kininisan ko na rin ng konti. Ngayon lang ginawa ko, pindot ng pindot. Parang in-exercise ko lang siya na labas-pasok yung piston. Pero medyo matigas pa din, pero okay na yun. Nag-reply na rin naman si Press, sabi normal lang daw yun. Mas maganda nga daw kung matigas kasi may pressure, di ba? Tingnan ko rin naman yung tsura ng gulong, okay naman, nakakabit naman maayos. Tapos yung kaninang umaga, kagabi, kinabit ko yung TPMS sa harapan, 21 lang. Nung napalitan siya ng pito, tinanong ako nung nagbo-vulcanize, sabi niya ilang tire pressure na to boss? Sabi ko 30, ewan ko kung sinunod niya kasi pagka uwi kinabit ko yung TPMS na lang 21. So di ko muna ginalaw, nayaan ko na siyang 21 ng gabi hanggang kaninang umaga para ma-observe, 21 pa din. So baka kulang yung kinarga ni kuya. Ginawa ko, kinargaan ko na siya ng 31 ng umaga, 30 pala. Tapos in-observe ko hanggang kaninang tanghali kung bababa siya. Hindi naman, 30 pa din siya. So ibig sabihin okay yung kabit ng pito, kamali lang siguro ng karga. Pero titignan pa natin, observe pa mamaya, hanggang mamaya. Yun lang, yun yung update natin sa nangyari. Tapos yung sinabi naman nung katrabaho ko na baka yung TPMS kasi nagbabibrate yung pag nakaikot yung gulong, di ba? Kaya siguro nasira yung pito. Pero chinek ko yung pito nung nasira, nung tayo sa expressway, parang naging malutong na siya. So parang nasa isip ko baka luma na talaga. Kasi yung pa yung lumang pito natin noon pa yun Hindi naman tayo nagpalit nung sa harapan nung nagpalit tayo ng gulong. At pala pinapalitan ko na rin nun. Yung likod lang yung pinalitan natin kasi nasira na yung thread. Kaya yun yung nangyari. Yun lang yung nangyari. Yun pa lang, balitaan ko kayo kung anong naging resulta. Yung sa preno naman okay na, lumambot na siya ng konti. Nabawasan na yung pagkatigas niya. Hindi kasi ako sanay nung walang slack. Pagka preno na kagad. Tinesting ko naman siya kanina bago umalis sa mga humps kung magkaka-issue sa preno, wala naman. Okay, samahan nyo ako pumasok. Sana wala nang aberya ngayon. Malilintikan na ako sa opisina niyan pag hindi na naman ako nakapasok ngayon. Ayun, antok na naman. Ang aga kasi natin nagising kanina. Nagkatid tayo just chinek din natin. Chinek din natin yung gulong. Antok, medyo antok, pero okay lang, kaya pa yan hanggang makapasok. Ninja 400 puro Ninja. Ayun, malapit na tayo sa susunod na toll gate. Wala na masyadong sakyan. Problema ko makulimlim dun sa part na yun. Makabutan tayo nyan. Umiilaw na naman.
Pero 32, umakit ng 32, hindi ko na naman na-adjust. Meron dyan, lalapara nila yung papunta ron. Okay, na-EX, di na tayo nakapagsalita, naantok kasi ako. Ayun, lagi tinatawanan ni Mrs. Nakatawa siya kasi ayun na yung nakita niya yung poster na yan, yung billboard na ano, sabi niya matagal na raw yung nakalagay dyan. Hindi ko naman napapansin, parang pinost yata, parang nilagay nung ano, mga tao niya, kasi parang boss yata siya eh. Sales director, yung sales director. Hindi ko alam kung ano yan, matagal na, sabi ni Mrs. matagal na daw yan. Happy birthday director, galing no. Birthday mo lang nilagyan ka pa ng ganun, sig. Meron pa, alam ko eh, para sigurado. Ayun, New Balance 182, makakauwi pa ako. Uy, rainbow, sana kita sa camera. Ibig sabihin tapos na umulan dun, papunta tayo dun sa dulo ng rainbow, makukuha natin yung ano, kayamanan. Yan o, sana kita sa camera.